tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at tensyonadong negosasyon ang kasalukuyang nagaganap sa Switzerland sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kabila ng layuning wakasan ng digmaan sa pamamagitan ng isang pansamantalang kasunduan, naging mabuway ang simula ng pag-uusap dahil sa mga bagong banta ni Pangulong Donald Trump. Nagbabala si Trump na aatakihin ang Iran kung hindi nito kokontrolin ang kanyang mga kaalyadong grupo na siyang ikinagalit ng delegasyon ng Tehran. Dahil sa mga pahayag na ito mula sa social media, naging mas komplikado ang papel ng mga tagapamagitan tulad ng Pakistan at Qatar. Sinusubukan ni na Vice Presidente J.D. Vance na panatilihing nakikibahagi ang Iran sa talakayan, ngunit ang matatalas na salita ni Trump ay tila naglagay ng malaking hadlang sa diplomatikong proseso bago pa man masimulan ang pagtalakay sa mga pinakasensitibong issue ng dalawang bansa. Sa kanyang huling post sa social media, hayagang binalaan ni Trump ang Iran na patigilin ang kanilang mga binabayarang proxy sa Lebanon na gumawa ng gulo. Dagdag pa ng Pangulo ng Amerika, kung hindi ito susundin ng Iran, makakatanggap sila ng napakatinding ganti mula sa militar ng Estados Unidos na mas malakas pa kumpara sa mga pag-atake noong nakaraang linggo, isang banta na yumanig sa buong lamesa ng negosasyon. Hindi naman ito pinalampas ng punong negosyador ng Iran na si Mohammad Bagher Khalibaf. Sa kanyang naging pahayag sa platform na X, sinabi niyang mas mabuting mag-ingat ang Estados Unidos sa kanilang mga sinasabi. Binigyang diin ni Khalibaf na handa ang kanilang sandatahang lakas na sumagot sa ibang paraan at idinagdag na habang patuloy sa pagsasalita ang Amerika, ang Iran naman ang siyang kikilos sa aktwal na labanan. Bunsod ng itinuturing ng Tehran na mapang-insultong mensahe mula sa Pangulo ng Amerika, pansamantalang natigil ang pag-uusap. Iniulat ng media ng pamahalaan ng Iran na pumasok sa isang mahirap na yugto ang negosasyon. Pagkatapos nito, ang delegasyon ng Iran ay nakipagpulong muna sa mga tagapamagitang Qatari bago tuluyang lumisan sa pangunahing bulwagan ng negosasyon upang pag-aralan ang kanilang susunod na hakbang. Sa panig ng Amerika, pinangunahan ni Vice Presidente J.D. Vance ang delegasyon kasama ang mga pinagkakatiwalaang opisyal tulad ni Steve Witkoff at Jared Kushner na manugang ni Trump. Nakipagpulong sila kay Khalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi sa loob ng 80 minuto bago sumiklab ang tensyon. Ipinapakita nito ang mataas na antas ng delegasyon na ipinadala ng Washington upang ayusin ang krisis na ito. Ayon sa isang mataas na diplomat ng Estados Unidos na tumangging magpabanggit ng pangalan, inaasahang magpapatuloy ang trabaho ng mga negosyador sa buong magdamag sa Switzerland. Bagamat hindi pa malinaw kung kailan muling magkakaharap ang dalawang panig sa isang formal na talakayan, patuloy ang mga back channel na pag-uusap upang mapahupa ang tensyon at maibalik ang Iran sa opisyal na lamesa ng negosasyon. Ang kasalukuyang pag-uusap ay bahagi ng isang 60 araw na mabilisang negosasyon upang maabot ang isang pinal na kasunduan sa mga teknikal na detalye. Ang tagumpay o kabiguan ng pag-uusap na ito ay may napakalaking implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad, lalo na sa supply ng langis at sa katatagan ng rehiyon ng Gitnang Silangan na matagal nang nakakaranas ng matinding kaguluhan at digmaan. Sa simula ng pagpupulong, nagpahayag ng positibong pananaw si Vice Presidente J.D. Vance. Itinanong niya sa delegasyon ng Iran kung maaari ba silang magsimula ng bagong kabanata at permanenteng baguhin ang relasyon sa Gitnang Silangan. Ngunit ang maagang optimismo na ito ay mabilis na napalitan ng matinding alinlangan matapos lumabas ang mga matatalas na pahayag ni Donald Trump mula sa Washington na nagbago sa ihip ng hangin. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa kasunduan ay ang sitwasyon sa Lebanon. Nais ng Iran na unahin ang pagtalakay sa mga pag-atake ng Israel laban sa grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Tehran. Dahil ang kasunduang ito ay naglalayong magkaroon ng tigil putukan sa lahat ng frente, naniniwala ang Iran na hindi magiging epektibo ang anumang usaping pangkapayapaan kung patuloy ang pambobomba ng Israel sa Lebanon. Kinumpirma ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei na nais muna ng Tehran na maituon ang pansin sa labanan sa Lebanon bago pag-usapan ng iba pang mga issue. Para sa Iran, ang kaligtasan ng kanilang mga kaalyado at ang pagtigil ng agresyon ng Israel ang pangunahing kondisyon upang magpatuloy sila sa pagpirma sa anumang pangmatagalang kasunduan na inihanda ng Estados Unidos at ng mga tagapamagitan. Bagamat may umiiral na bagong tigil putukan sa Lebanon na mukhang nasusunod naman, nananatiling mabuhay ang sitwasyon.
Ni ang Israel o ang Hezbollah ay hindi pumirma sa kasalukuyang kasunduan ng Amerika at Iran. Nagbanta si Prime Minister Benjamin Netanyahu na mananatili ang kanyang hukbo sa Timog Lebanon hanggang sa mawala ang banta sa Israel, habang ang Hezbollah naman ay tumatangging tumigil hanggat hindi umaalis ang Israel. Bukod sa Lebanon, isa pang malaking issue ang Strait of Hormuz. Nais ng Estados Unidos na mangako ang Iran na pananatilihing bukas ang estratehikong rutang ito ng kalakalan. Noong Sabado, nagbanta ang Iran na isasara ang kipot, ngunit pinabulaanan ito ng Washington at sinabing patuloy ang pagdaan ng mga barkong pangkomersyo. Ang kipot na ito ay kritikal dahil dito dumadaan ang malaking porsyento ng langis sa buong mundo. Ayon sa mga diplomat kasama sa mga tinatalakay sa Switzerland, ang pagbuo ng mga mekanismo upang matiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz at maipapatupad ng maayos ang tigil putukan sa Timog Lebanon. Kasabay nito, mayroon ding seryosong pag-uusap ukol sa programang nuklear ng Iran, kung saan nais ng Amerika na magkaroon ng mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang paggawa ng mga sandatang nuklear. Sa ilalim ng kasunduang nilagdaan ni Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian, papayagan ng Tehran na malayang magbenta ng langis at magkaroon ng akses sa bilyon-bilyong dolyar na pondo na kasalukuyang naka-freeze sa iba't ibang bansa. Kinumpirma ng negosyador ng Iran na mayroon ng paunang kasunduan tungkol sa pansamantalang pag-aalis ng mga parusa sa kanilang langis at iba pang mga produktong petrolyo. Gayunpaman, muling uminit ang usapin ng ipahayag ni Pezeshkian na kailanman ay hindi uurong ang Iran sa kanilang karapatan na magpayaman ng uranium. Ang matigas na panindigang ito ay direktang sumasalungat sa kagustuhan ng Amerika na limitahan ang nuklear na kakayahan ng Iran. Ang uranium enrichment ang pinakasensitibong bahagi ng usapin dahil ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga makapangyarihang bomba. Bilang tugon sa pahayag ni Pezeshkian, nagbigay muli ng babala si Trump sa isang panayam sa Fox News. Sinabi niya na dapat mag-ingat ang Pangulo ng Iran sa mga sinasabi nito at nagbanta pa na handang kontrolin ng Amerika ang Iran kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng marahas na retorika ay lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mga negosyador sa Switzerland na sumusubok na maghanap ng mapayapang diplomatikong solusyon. Sa loob ng Estados Unidos, hindi rin madali ang posisyon ni Trump at Vance. Nakakatanggap sila ng matinding pambabatikos mula sa mga kapwa nila Republican. Inihambing ng mga hardliner ang kasunduang ito sa nuclear deal noong panahon ni Barack Obama na dati nang tinuligsa ng mga Republican dahil sa paniniwalang wala itong nagawa upang tuluyang wakasan ang ambisyong nuklear ng pamahalaan ng Iran sa rehiyon. Sa kabila ng ingay sa politika, positibo ang naging reaksyon ng merkado sa balita ng posibleng kasunduan. Bumaba ng halos 8% ang presyo ng langis matapos i-anunsyo ang negosasyon. Sinusubukan ng Administrasyong Trump na siguruhin sa pandaigdigang merkado na ang digmaan ay pansamantalang sagabal lamang, lalo na't nagrereklamo ang mga mamamayang Amerikano sa mataas na presyo ng petrolyo bago ang tag-init. Habang nagpapatuloy ang puyatan ng mga diplomat sa Switzerland, nakatutok ang buong mundo sa magiging resulta ng pag-uusap na ito. Ang susunod na ilang oras ay magiging kritikal para sa kapayapaan sa gitnang silangan at sa katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Manatiling nakatutok sa aming himpilan para sa mga pinakabagong ulat tungkol sa makasaysayang negosasyong ito.